Oh guys, wag niyo munang skip yung video. Sige na, tuturuan ko na kayo paano mag-Layla. So, bago tayo mag-start, wag niyo kalimutan mag-follow ha. At syempre, wag niyo din kalimutan na mag-subscribe, okay? So, ang una nyo nga palang gagawin dito kapag naglalayla kayo is tamang lasit lang kayo sa gilid. At kung di nyo naman malasit is pahuwi na lang next time. Lalo na kung hanabi yung kalaban nyo guys. Kailangan nyo talagang magtago sa bush. Kahit kita kayo ng hanabi, okay lang yun. Basta di lang mabounce yung basic attack niya. At may lilinawin lang muna ako guys. Ang iba kasi guys is iniisip dyan na kapag nag level 4 si Layla is mas lumalaki yung range, pero mali yan guys. Lods, bakit nga ba ito mali? Kasi ang tama guys, kapag ina-upgrade mo yung ultimate ni Layla, yun yung part na mas lumalaki yung range ni Layla. At tips ko lang sa inyo guys ha, kapag naglalayla kayo, sulitin nyo lang yung range niya. Dagdag ko lang din guys, huwag kayong basta-basta mag-recall. Di yung nagpapagitna kayo. Dapat ang ginagawa nyo guys is mag-recall kayo kung saan feeling nyo is mas mahirap kayong makita ng kalaban. At ang una naman nating first item guys is walang iba kundi Berserker's Fury. O nagulat kayo kasi sa mga ibang player dyan, yung mga top global, yung inuuna talaga guys is Windtalker. Pero bakit ko nga ba nasabi? Siyempre yung pinaka-importante doon is yung first skill ni Layla, nagki-critical na guys. Kaya sobrang ganda talaga. Kaya kung makikita nyo sa video na to guys ha, kung may mapapansin kayo, medyo masakit talaga yung first skill ko. Kasi nagka-critical na yung first skill niya. Tignan nyo dito. Diba guys, tama naman ako? Alam ko guys na marami sa inyo ay hindi ito napapansin. Kaya sinabi ko na lang. At yung build ko naman guys is mamaya ko na sasabihin. Mamaya ko na ipapakita pagkatapos ng video na to. Ipapakita ko lang yung build guys ha, sa pagkatapos ng video na to, kaya tapusin nyo. At ang second item nga natin dito guys is Swift Boots, para mas mabilis yung lakad natin o takbo at yung attack speed. Di na ako nag counter boots guys, kasi importante kasi to. Tapos rekta na tayo sa Windtalker para may dagdag attack speed, critical at pagpapabilis sa pag-clear guys. At isa pa dito is nakakapabilis din ito ng iyong takbo. Kaya sobrang dami talagang makukuha mo dito sa ano guys, sa Windtalker. At kung makikita nyo naman diba guys, lakas ko na. Siyempre na first item tayo ng Berserker's Fury niyan. Oo, lamang ako pero hindi naman masyadong ganun kalamang. At dagdag ko lang sa inyo guys, mas unahin nyo talaga yung gold plate guys kaysa gold crab. Pero syempre mas unahin nyo talaga yung minions, tsaka kayo mag gold plate at gold crab. Huwag din kayong basta-basta umalis sa linyo guys. Bakit? Kasi maaring ito ang maging dahilan para mas lumamang yung MM nila. Kaya bago kayo umalis sa linyo, bilhin nyo muna yung core items nyo guys. Ang core items ko nga pala dito is Berserker's Fury, Windtalker, Husklo at Malefic Gun. Guys, bakit nga ba ito? Yung Malefic Gun kasi is mas pinapalayo yung range ni Layla. Kaya napaka okay nito. Napaka duga na din niya guys. Isipin mo naman, sobrang layo ng range. At yung last item naman guys is depende na. Kung magsisi-halberd kayo, mag-wind-chant, or kayo guys, depende, or mag rose gold. Pero ang pinagpipilian ko dito guys is tatlo lang. Yung wind chant, rose gold, at saka yung
si Halberd. Depende na din sa inyo guys kung ano yung last item nyo. Basta kinakailangan yung 4 na core items. Maganda din kasi guys kasi sa late game na guys, kapag napaka late game na talaga, yung pwede na kayong makakabili ng bagong item. Kapag nabili mo na yung 5 item mo, is isil mo na yung boots mo. Kasi di na yan masyadong importante guys. Ang boots kasi importante lang sa early, pero sa akin lang naman yun. Depende na sa inyo kung gagayahin nyo yung tutorial ko. At dagdag ko lang guys ha, kapag isa lang o dalawa yung mage ng kalaban, magbili kayo ng rose gold. Pero kung yung kalaban nyo is 3 o 4 o 2, ganun lang guys, 2 to up, bili na kayo ng Athena Shield kasi guys, mas maganda yung Athena Shield. Mas nakakadepensa kasi ito laban sa mga magic damage. May dagdag HP din ito kaysa sa Rose Gold. May cooldown pa. Yung Athena Shield, mabilis lang yung cooldown niya kaya mas mapapakinabangan mo ito. Kung tsaka mo lang gagamitin yung ano guys, yung Athena Shield. Kung dalawa yung kalaban na, kung dalawa lang. Kung masyadong malakas yung mage, kagaya ni Eudora, ganun guys. Pero kung ang mage ng kalaban is Eudora lang, wag na kayong mag-Athena Shield. Kasi kaya na yan ng Rose Gold. Kaso nga lang, di ko masyadong sure kung makakasurvive ka kapag may kasama siyang kalaban. Kaya kung gusto nyo mas tumagal sa laro, piliin nyo na lang yung Athena Shield. Balikan muna natin yung sinabi ko kanina guys. Depende sa inyo kung 3 core items lang yung kailangan nyo para umalis kayo sa lane nyo, or 4. Pero ako 4 talaga para make sure na mas may pakinabang ako sa clash. At kapag umalis ka na sa lane mo, pumunta ka na sa ibang lane, tumulong ka na, huwag mo kalimutan na mag-push. Siyempre kapag nandyan ka sa ibang lane, huwag mo din kalimutan na balikan mo yung lane mo para hindi tumaba yung kalaban. Baka kasi kapag hindi mo binalikan, hinayaan mo lang yung kalaban, makakalamang ito sa iyo. O di naman kaya makahabol ng gold at level. Kaya ang mangyayari, baka yung ng kalaban is mas masakit sa iyo sa late game. Pero alam naman natin na si Layla is sobrang duga talaga kapag dinalapitan, kaya boom, parang sasabog talaga yung utak mo kung paano mo itatarget yung Layla. Kasi sobrang duga talaga yung range niya guys. Kaya advice ko sa inyo, gamitin nyo din tong Layla. Napakasakit, solid. Ito nga pala yung item, emblem at battle spell ko guys, at sana may natutunan kayo sa video na to.